Mangyan, halcon, talon, nananalaytay sa bayan ng Bako ang samot-saring bakas ng kahapon. Sa paanan ng bundok halcon, sa tabi ng kumikinang ng mga talon, ay ang mga alangan mangyan na kahit munti may mahalagang salaysay, nakakaunti pa lamang ang nakatutuklas. Kami ng sakal, wayan sa pangkat kanyo, wayan ay nakunga. Isang kwentong isang dekada na ang halaga. Isang kwento ng pagsasama-sama sa isang payak na pamayanan sa sitio Balikat, Mayabing. Alangan. Kami alangan. Alangan nga sa, siguro alangan sa wala, kaya tinawag na alangan. Wala pong kaming pinagkaiba, basta manyan, makakasundo din po kami sa basta sa manyan. Kahit tiraya po, kahit alangan, kami makakasundo din. Sa amin sa Ribong Alangan, balay laki nga tawag dyan, yung pinakamalaking balay. O nandun pa rin yung kultura nila. Kasi unang-una nga, dahil kaya nga balayla, kung gusto lagi nila magkakasama sila, nandun pa rin yung kultura nila. Kulturang Mangyan Alangan, na sila ay magkakasama sa isang bahay pa rin. Doon sa amin pinanggalingan. Bahay din ng malaki, pero hindi ganito. Ang mga 10 pamilya ang papasok diyan. Bilog, hindi ganito. Bilog yun, malaki. Malaki pa dito. Gawa sa kawin. Walang pako. Tinatalian. Tali lahat, yari sa tali. Pag bumagyo, natatakot po kami ng hangin, matutumba ang balay. Ang matiwasay na buhay nila ay hindi rin nagtatagal sapagkat bawat taon may kaakibat na pangangamba. Ang unos. Sa bawat kalampag sa tunog ng kidlat, sa kada dagundong ng hangit ulan, mapaiisip na lang, kakayanin pa ba ito ng balay na kinagisnan? Noon hanggang ngayon. Kasi kaya balayla ko ay naisip namin, or isa sa mga nakita namin pangangailangan nila, ito naman talaga sinabi din nilang pangangailangan, na buo ng isang konsepto na magkaroon talaga sila ng bahay na matutuluyan nila. Saksi sa bawat sulok ng Balaylakoy ang isang dekadang pagsilong ng mga alangan mangyan. Hindi pa kami sanay. Hindi maganda ito. Dahil ang kasanayan namin sa gawa sa kahoy. Ay nung tumagal na kami ng mga 1 linggo, ay maganda. Ang kailangan ng mga mangyan ay balaylakoy dahil parte yun ng kanilang kultura. Pero sa kabilang dako, pinaliwanag sa kanila na dahil sa climate change, ang mga bagyo mas madalas at mas mapangis, kaya yung nakamulatan nilang balaylakoy ay laging nanganganib na masira. Kaya sabi nila, sila din mismo sabi, pwede po ba na ang balaylakoy ay matibay? Kung pwede nga po, semento. Maganda ngayon. Dahil kung nung unang panahon kami, yung kugon pa, kung bumagyo, talsikan ng kugot. Dito naman hindi. Kaya pinakamaganda. Siguro nga yan, din ang aking gusto, yung ng balaylakoy. Para paano nga kung matanda na, pag lumabas ng bagyo, hindi na aalis. Yan na rin. Tugon. Bayanihan at arkitektura ang nagsanib puwersa para tumugon. Sama-samang kumilos para sa muling pagsasama-sama sa isang bubong ng mga pamilyang alangan sa isang balaylakoy.
ng Bayani Challenge 2013. At makasaysayan yung Bayani Challenge na yun dahil nilahukan yun ng maraming estudyante, mga kabataan, mga magulang, kapulisan, mga sundalo, at mga taga-Bako na bawat barangay ay represented. At syempre mismong yung mga mangyan nando doon, mga batang mangyan, batanda, babae, lalaki. At nakakatuwa kasi yung mga mangyan na siyang makikinabang, nagtatrabaho sila, tinutulungan sila ng mga volunteers para itayo yung kanilang bagong balay lakoy. Nakabuo ng isang advokasya na magkakaroon ng tahanan na pwedeng tuluyan yung mga mangyan. Kasama naman namin si Architect LD. Siya naman talaga yung isa sa mga nanguna, unang-una sa drawing, kung paano i-drawing. Pero yung pag-drawing, kasama naman sila na ganito yung mangyayari. Ito yung magiging, kumbaga, ito yung magiging, pagkatapos ng bahay, ito dapat yung magiging tsura ng bahay. Imagine mo yung dalawang laking bahay na yun, 5 days gagawin ng, pero ang gagawin is, bayanihan talaga. Dumating ang iba-ibang organization, dumating ang iba-ibang mga tao doon, iba-ibang mga sekta, at nagkaroon ng mga activity yung mga kabataan. Nagtulong-tulong yung iba-ibang mukha ng tao. Nagsama-sama from all walks of life, kung saan sulok man ng Pilipinas, nagsama-sama doon. At nagtulong-tulong, nagpawis, lahat. Bangon. Ibangon muli ang panibagong balay lakoy, ang kulturang tanging alangan na higit pa sa pisikal na anyo. Dumating man ang unos, hindi na sila mangangamba muli. Pero ang silong, sapat na panangga sa mga patak ng ulan. Bato ang dingding, mas matipuno pa sa rumaragasang hangin. Hindi na mag-aalangan sapagkat ang tahanan nila ay tunay na maasahang manatili sa lugar na ipinagtayuan. Lingon. Sa patuloy na pagsulong ng arkitektura, kaya mo pa bang lumingon sa iyong pinanggalingan? Mahusay ang isang arkitekto kapag kaya niyang manatiling tapat sa kultura pero maiisa-alang-alang ang praktikal na aspeto, lalo na yung kaligtasan ng mga titira sa isang istruktura o sa isang bahay. No? Sinasabi ko sa mga kabataan na itong balay lakoy na ito, kami noon ay walang balay lakoy, kaya ito dapat panatilin hanggang buhay. Taon. Noong unang panahon, kapit-bisig at buhat-buhat ng karamihan ang bahay na kinakailangang ilipat. Ngayon, pasa-pasa ang semento at tulong-tulong na sa pagtatayo ng isang balay para sa mga kababayang mangyan. Ito na ang makabagong bayanihan. Sama-samang itinayo ang balay. Sama-samang nanirahan ang pamilyang alangan. Sama-sama mula noon hanggang ngayon. Agpay sarigan. Sama-sama. Hanggang saan naaabot ang lipad ng isang eroplanong papel ng kahapon. Lukod-lukod man ang mga bahayag, malinaw pa rin ang sinisigaw. Isang bayan, isang bayanihan.